Hello class. So today magkuanta atong i-expand ato ang topic pag last week. So istorya na naman ta to about sa navigation, params and may nato, okay? So sa pag-navigate sa mga screens gamit ang Expo router. Then karon ato na tong i-expand ang katong ato ang application nga maka nanagitay simple nga CRUD flow. Okay? And then so with CRUD needs sa taog kanang simple nga database. So for this case, gamit lang sa taog SQLite which is a local database. That means nga sa tuwa lang sa atong device lang or sa atong development nga magstay or sa app mismo ang kanyang SQLite. Okay, so natay presentation diri so ako na present. Okay, so okay, sa last week nagstorya na about ang navigation, params, stack layout, try catch. So yung try catch is very important na siya. So again, it's like a safety net. So if na unexpected gamay tabo, imo to ma-catch ang katong error. So dili maguba ang app, okay? Alright. So mo na siya tong problema karon. Itong pag last week, di ba, nag-add ta og task pero wala siya ni save sa tuang task list because wala may way para maka-remember or wala ay way ba nga maka-add ta mismo sa app gali. So mo need ta og database. Now, our app can move between screens. So, motong gibuhat na to. Pero, makay-remember ba siya tanan? Okay? So, right now, ang state sa itong application is, ang every memory niya is nara siyang mga state. Okay, wala siya like, for example, imo na i-close ang app. So, ibalik ni mo to ang katong data nga to is mawagtang na pud. Okay? So, mo na siya tong problema. Pero mo need ta og database. No? This gives our application a memory. Ano siya? Okay? Mo na siya ang atuang solbaron or mo na siya atuang i-explore karon nga karon na itong lesson. Okay? So, without persistent storage, your app resets completely every time it processes or navigates away. So, if wala tayo storage sa atong data, may tabo kay kung mag-add tag task, next na to nga abli, oh, ang katong task is dili siya ma-save na. So mag-add tag database para open na to, nagapon siya ma-save gyapon niya, di ba? Sige. So, unsa yung CRUD? I'm pretty sure you're all very familiar with CRUD. Simply put, this is to create, read, update data, update, delete, di ba? Nearly every application nga itong gibuhat or itong bumubuhat on every system, nagid na sila four fundamental operations nga ilang gi-perform. And that is the CRUD. And that is what we need to do. We need to know. Nga makaibaw taon sa pag buhat ng mga operations or i-apply sa itong systems na itong buhatan karon. So, number one, create. So, create, mag-add kag bagong nga data sa database. For example, is mag-create kag bagong nga task. Okay, and then read is mo-retrieve kag mga data. For example, na kay mag-loading ta sa itong task list. Yung kaning update is i-modify na itong existing data. Okay, so kana siya is ato na siyang i-move sa maybe next week lang. Yung kaning delete is pwede ta ni ma-cover ron kay mag same siya sa create pero no opposite siya. So delete, remove data permanently. So it's like clearing a completed task. Okay, so that's it. That's CRUD. Basically, mo na to ang buhaton karon. Mo na siya tong explore. Okay, so CRUD in plain language. So CRUD number 1 katong create add task na siya, show task mo na siya tong buhaton, edit task and remove task. So mag-create na tayo na puhon, okay? And karon atong i-cover is kaning add task, show and remove. So state versus database. So kaning state is temporary gina siya UI memory. So wala na na laing paagi ang mga component na maka-remember kundi gikan lang sa mga state. Okay, pero ang kaning database is ma-save mo ang app ang kaning app data nimo. So, gamit ang SQLite, whatever task niyo mo i-add sa imong sa ato ang task manager, ma-save siya sa database, and yung ma-retrieve siya sa atong application, and then makita ra gyapon nato. No matter nga magsigita og open and close, ang katong data mag-persist ra gito unless ato i-delete mismo sa database. So, muna siya nakangindot. Okay, database helps remember. So, it persists data across each session. So, bahala sa kung sa pa na diha. Basta as long as ang data na sa database niya, retrieve lang kita gyapon na, okay? So, nganong gamit ang local database? Okay, first of all, gamit ang local database like SQLite kay
wala man siya dependency sa internet. So mismo sa imong computer diha mo run na siya sa imong application mismo ra lang siya. So simple siya set up. So pakitong tumun saan siya pag set up sa ato ang application. So muna siya. Okay, so SQLite, okay, lightweight siya, embedded, that means nga sa ato ang mismong application na atay database mismo, ano, dali ra pud. So mobile code, very dali siya niya, gaan. Okay, so mo ni siya to ang goal karon so atong task manager. So as you can see, wala pa tay update, iguro ta mag-add, mag-show, and then mag-delete. Okay, so mo na siya to ang i-achieve karon. Okay, so mo ni ang app flow na to karon class. So dapat sa atong add screen is matatag katong atong bago nga page niya mag-type ta sa atong task sa description and then maybe sa status and then ato siyang i-save and niya after na is mobalik ta sa list niya makita na nato atong loaded task like ma-refresh siya. So nasa ko ipakita ninyo nga trick gamit ang katong use basta katong use focus nga kon use focus effect nga ibalik itong navigate basta i-navigate na to balik is mukuan siya mo refresh siya mismo dali ra kayo. So mo na siya to ang data structure nga itong gamiton, of course basta data structure database man ta so nagitay data structure. So upat ra ka fields ang atong gamiton diri. So ID, this is going to be our primary key and integer na siya. So this is our unique identifier and ato siyang i-set nga mo auto increment. That means nga dili na ta need mag-set og bagong ID sa every task nga atong i-add. So i-add na to ID, i-add na to og kanang task, automatic na to yung ID nga mo increment like mo 1, 2, 3, 4, 5. Dili na ta need mag-need og input our results. Okay, so it's very critical yung ID. Dapat every field sa imong table na kay ID nga column. Okay. And then ang title is mo siya ang title sa task. Description is, simple nga notes about atong nga task and then status, of course, ano siya, pending ba siya or nahuman na. Okay, so ina na lang class. Okay, so kaning form handling, simply put, connected ra man kaning input sa usa ka state, no? So use state ra na siya. So kaning add task nato nga gamiton is mag-add tag task o magamit tag form. And then we need to make sure nga ang kaning form nato is ma-validate nato. Now before ta maka-add og task, dapat kibaw sa tanong nga naay sud dapat ang katong task nga itong i-add, dapat dili lang siya dapat nga kon gali walay sud. Alangan naman sa isud nimo ang task nga walay title, di ba? Di sa pwede. So ato sa istorya nga ang atong user nga uy wala man isud imong i-add nga butang isud ko, di ba? So ito is validation. Now, before we call the database, we must make sure that every field is na filled. No, anya ato lang i-process ang itong mga inputs nga na icon. Sakto nga data, mo na siya class. Right, so nga importante mo na ang kanang validation. Of course, no? Kung mag-save ka og bati nga data sa database, magka-problema sa ka. Okay. Ano po man ang tanawon nga to. Nga naman nagubam na akong database. Alangan kay bati man yung data yung gipasud. Wala ko naman ka bati nga data. So muna siyang dapat atong reviewhan sa mga data nga moagi gikan sa user until sa ato ang database. So mo gamit aning trim para ato nang kuha na atong mga inputs nga naglay space. For example, mag-add kag task kanya na siya space atubangan, so space niya kato imong task. So ato siya mogamit og trim para i-clear tong katong task ay katong itong space. Okay? So good validation protects both the user experience and your data integrity. It also forces users to provide meaningful information before a record is created. Okay, so muna siyang validation. So we're gonna explore po ang kanang validation, okay? And then again, try catch is very important, especially sa database. Kay sa database operations kali, yan ay error, maguba gid imong application. So bati kayo. So we need to use try catch para if na mga error man may bawat taon sa niya dili gyapon ma-close ato ang application. Okay? So we're going to be handling loading, success, and anticipate. So kaning loading state, again, basta atong database nag-run pa, maghatag sa ta sa UI moingon nga okay nag-loading pang task or
if wala ba rin sud imong task list, magsuwat ang adto nga, uy, wala sud akong task list to, ano, may nga naka, it's empty here na ba yun? Yeah, for example, if okay na ang kuan, success, like okay na siya, okay na. No? So, muna siya yung mga kuan gali ka ng UI ba? UI UX design dapat na kay mga inaani mga things pero dili sad ma-confuse yung user nga unsa naman nahitabo sa application. Nag-loading ba? Okay na ba akong gi-add? Na may confirmation ba no? Muna na kang indot na ay murag mura siya og kuan ba kanang validation pud sa user nga oy okay ra di akong gipangbuhat na confirm siya na oy na ba koy problema ana gali. So muna na kang indot dapat ato sa nang ibutang or i-apply sa tuwang application. Okay, so atong gamiton sa tuang task list is flat list na. Okay? So, ano siya, data prop, so render item prop, na key structure prop. So, flat list, kanang tulo ka book, muna siyang iyahang like key gali nga iyang core jud, no? Na siya data, kung asa niya gikan ng data nga iyang need i-display niya. Ang render is multi-tig render sa each row. Yung key structure is unsa yung gamiton as a key para sa each item. So, sa tong case is id.toString na siya. Okay, so our expected output for today is maka-create ta og less session ay maka-create ta og kanang patakar was okay. Maka-create ta og katong fully functional jud nga na natay SQLite nga database, okay? And then maka-perform ta ning at least tulo ka functions nga create, read and delete. So mo na siya guys. Okay, so week 3 after ani is ato tong i-add atong update task niya. Complete ng CRUD polish niya. I-polish na natong application and then mo na siya. I think kadugayan tudluan ta mo unsa siya pag build like i-deploy na gid. Okay, so that's it. We're going to be mo na siya class. That's the end of the presentation. Hopefully naka-gets ra mo. So ana siya. Simple lang siya but mo na siya tong buhaton karon after this is mag-demonstrate na ko. Okay? Sige.